Ma'am, saan po kayo pupunta ng ganitong oras? Takang tanong ng isang tauhan ni Zeus. 5 silang nagagwardya rito sa rest house niya. Hindi pa kasamang iilang nakabantay rin pero ito lang ang may lakas ang loob na lumapit sa akin para tanungin ako. Buong loob ko itong hinarap. May mahalaga lang akong pupuntahan. Pagdadahilan ko, ngunit mukhang hindi to kumbinsido. Ma'am, nagpaalam ka na po ba kay boss? Para sana samahan ka ng ibang kasamahan namin para sa proteksyon niyo po. Pangungunit pa nito kaya napairap na ako. Nagsilapitan na rin ng iba pa kaya mas lala kong nakaramdam ng inis. Hindi na kailangan at saka bakit ba kayo nakikialam? Hindi akong amo niyo rito. May karapatan akong umalis dahil hindi niyo na ako bihag. Singhal ko dahil sa pagkairita. Kita kong pagdaan ng gulat sa mga mata ng mga to, ngunit matigas pa ring naninindigan. Patawad po ma'am, pero sinusunod lang namin ang utos ni boss. Lalo pat malalim na po ang gabi at delikado sa daan. Kung gusto niyo pong umalis, pwede naman kapag umaga na. Sabat pa ng isa kaya mas naikuyom ko ang kamao ko. Pues, kung ayaw nila akong palabasin, di dadaan ko sa sapilitan. Sasakay na dapat ako sa sasakyan para paandarin ito. Ngunit gulat ako natigilan na makarinig ng isang baritonong boses na nagsasalita. Anong nangyayari dito? Boses ito ni Zeus na halatang napuno ng pagtataka at katanungan. Boss, si ma'am po aalis daw kaya pinipigilan namin. Sagot ng isa, yung unang humarang sa akin. Rinig ko ang pagkawala ng malalim na buntong hininga ni Zeus. Hindi ko kasi ito kayang harapin dahil sa nararamdamang galit. Sige na, umalis na kayo. I'll talk to her. Utos nito sa mga tauhan na agaran din nagsialisan. Saglit na katahimikan ang namayani nang maiwanan kaming dalawa. I still don't want to face him. Talagang nag-aalburuton dibdib ko. Baby, what's wrong? Bakit ka aalis? At saan ka naman pupunta na ganitong oras? Sunod-sunod na tanong nito, ngunit ayaw ko pa rin siyang sagutin. Bumalik na tayo sa kwarto, baby. Baka magising si Dustin at wala tayo sa tabi niya. Ani pa niya. Buisit siya. Ang kapalan ng mukha niyang nagkukunwaring magpakita ng concern. Yun pala'y may napakalaking nagawang kasalanan sa akin. Baby, please answer me. Nahihirapan ng boses ito at ramdam kong presensya niya napapalapit sa akin. Hindi ko na kayang pigilan patuloyan ang bumuhos ang aking mga luha. May problema ka ba, baby? Ano nangyari? Please tell me. Anito nang tuluyang makalapit. Akma pa nitong hahawakan ng kamay ko ngunit matapang kong winaksi. Lumayo ka sa akin. Humihikbing duro ko sa kanya at ngayoy kita ko ang magkahalong gulat at sakit sa mga mata niya. Napaawang ito't hindi nakapagsalita. Kaya binus ko ng sasabihin ko. Ang kapal mo? Ang kapal-kapal mo, sobra. Naalala ko na. Hindi man ang lahat pero naalala ko na kung paano mo ko binaboy at sinakta ng paulit-ulit. Hindi lang si Natalyang masama dahil mas lalo ka na. Nakatago lang ang sungay mo. Buliw ko sa kanya. Wala akong pakialam kung narinig ito ng mga tauhan niya. At least ngayon, nakakaya ko nang ipagtanggol ng sarili ko na hindi ko nagawa noon. Hindi siya nagsalita. Ngunit kita kong paglaglagan ng mga butil sa mga mata niya. He's now crying but I don't want to pity him. Hindi niya ako madadaan sa paiyak-iyak niya. Sobra ka bang nakokonsensya kaya mo ginawang lahat para makatulong? Hindi ka ba pinapatahimik na mga pinagagawa mo sa akin? Kaya nagpapakabayani ka na ngayon? Naalala ko na rin kung paano ako nakunan dahil sa kahayupan mo. Sa ating dalawa hindi ako nakakasuka kung hindi ikaw dahil baboy ka. Naalala ko na rin kung paano mo ko babuyin ng paulit-ulit. Humahagulhol na sabit ko dahil sa masasakit na alaalang yon. At ang hindi ko lubos matanggap ay kung paano ko nakayanan lahat ng pagpapakamartir sa kanya. Sa kung paano ko panasikmurang magmakaawa sa isang kagaya niya ng walang puso. Ganoon ba talaga ako kadesperada at kabaliw noon sa pagmamahal sa kanya? Kaya hinayaan ko na lang siyang tratuhin akong parang hayop at basura. I hate my old self for being like that. Baby, I'm so sorry. Please, alam ko nagkamali ako noon at hindi ko na yun kailanman maibabalik. But I am willing to do anything and everything makabawi lang sa'yo. Maybe it's too late for me to realize how much I love you. Kaya gusto ko makabawi sa'yo. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal ko kayo ng anak natin. Noong mawala ka, halos mabaliw ako. Kaya hindi ko nakakayanin pa kung layuan mo naman ako ulit. Please just stay so I can prove to you kung gaano ako nagsisisi. Para maipakita ko sa iyo at maipadama kung gaano kita kamahal.
Kayo na anak natin. Mahabang salaysay niya na punong-puno ng pagmamahal at pagsisisi. Pero pinipigilan ko sarili kong wag makaramdam ng habag o ano paman. Hindi ganun kadali ang hinihingi niya. Hindi ganun kadali magpatawad na lang dahil napakalaking bangungot nun sa akin. Huwag mo nang bilugin ang ulo ko dahil hindi na akong Ameliang tanga at martir sa'yo. Kung talagang handa kang gawin ang lahat, pues hayaan mo kong umalis. Iiwan ko sa'yo si Dustin ng panandalian pero babalikan ko rin siya. Bayad man lang sa ginawa mong pagligtas sa kanya kay Natalia. Ayaw ko magkaroon ng utang na loob sa isang kagaya mo. Buong loob na wika ako sa garalgal na boses. Ilang beses na umiling si Zeus at bigla na lamang itong lumuhod sa harapan ko para magmakaawa. Baby, please, don't. Umangat ang isang sulok ng labi ko. Kita mo nga naman, talagang bilog ang mundo. Ang lalaking dating niluluhuran ko ay siya nang lumuluhod ngayon sa akin. Tumayo ka na lang dyan. Dahil kahit anong gawin mo, hindi na magbabago pang desisyon ko, Mr. Zeus Montesilio III. Matapang at buong loob na turan ko. And by the way, I'll use this car. Total naman, tauhan mo sumira sa sakyan ko noong pinadukot mo ko. So we're even now. Ani ko pa bago tuloy-tuloy na pumasok ng sasakyan. Mabigat man ang dibdib ko pero kailangan ko itong gawin para sa sarili ko. This time, sarili ko na munang iisipin at uunahin ko. Pero gaya ng pangako ko, babalikan ko pa rin si Dustin sa kanya. Magkikita pa rin kami at sana gaya ngayon at matapang pa rin ako haharap sa kanya. Good morning ma'am, ready na pong breakfast niyo? Ang katok na ito ng staff ng resort kung saan ako naglalagi ang siyang gumising sa aking diwa. Nakangiti itong bumungad sa akin bitbit ang tray ng pagkain. Salamat, sambit ko tipid na napangiti. Nilakihan kong awang ng pintuan para makapasok ito. Matapos nito mailapag ang bitbit na tray, ay agad din itong nagpaalam. Enjoy your breakfast po ma'am. Magiliw na sambit pa rin ito bago tuluyang naglakad paalis. Isinara kong pintuan at muling umupo sa kama. Magdadalawang linggo na, magmula na napadpad ako dito. Isang simpleng resort ito rito sa Zambales. Pero kahit simple ay maganda naman ito. Maliwalas at walang masyadong turista kaya dito ako tumagal. The place is so perfect for my broken heart. Magmula nung umalis ako ng gabing iyon ay nakailang lipat din ako ng lugar sa kagustuhan na tahimik na buhay. At dito nga ako dinala ng aking mga paa. Gawa na rin ng maiging pagre-research online. Mabuti na lamang at daladala ko sa wallet kong aking ATM card. Kaya nakakaraos ako sa pinansyal. At kahit isang buong taon ako manatili dito ay kakayanin ng ipon ko. And I'm glad that Zeus just let me. Dahil walang kahit anong bakas niya nakasunod sa akin, nagpalit na rin ako ng number kaya walang sino man na makakakontak sa akin. Pero matinding hamon sa akin ang pagkawalay kay Dustin dahil walang oras na hindi ko namimiss at naalala ang anak ko. Idagdag pa sina Mami Anita at Amanda na tsaka'y nagtataka sa biglaang pag-alis ko. I wonder kung ano na naman kaya ang pagsisinungaling ang sinabi ni Zeus sa kanila para pagtakpan ng kahayupan niya. Napahinga na naman ako ng malalim bago napagpasyahang tumayo para maligo na lang. Napatingin ako sa orasang nakasabit. Nasa 6:00 pa lamang ng umaga kaya nagmamadali akong tinungo ang banyo. Pagkatapos ko maligo at makapagbihis ng simpleng sunflower dress na pinamili ko, last week ay tinabi ko na muna ang pagkain dahil napagpasyahan kong tumambay na muna sa may dalampasigan. Tanging mug lang na may lamang kape ang bitbit ko palabas ng kwarto. Upo agad ako sa puti at pinong buhangin habang nakatanaw ang mga mata sa kulay asul na karagatan. This place is so amazing. Marahan kong pinikit ang aking mga mata para namnamin ang malamig at preskong simoy ng hangin nang biglang may pangyayari na naman mula sa nakaraan na pumasok sa aking isipan. I was running in a beautiful place. Para rin itong isang paraiso dahil sa magandang kapaligiran at karagatan. Napasigaw ako at abot-teng ang ngiti nang maabutan ako ni Zeus. Agaran ako nitong niyakap habang nagtatawanan kaming dalawa. I love you. I love you too. Puno ng pagmamahal na sambit namin sa isa't isa. Bago ako nito hinalikan sa labi. Parang umalingaw-ngaw sa aking pandinig ang katagang yon, kaya napamulat ako ng mata. Matapos kong maalalang masakit na nakaraan ng gabing iyon, ay ngayon na ulit may pumasok na pangyayari sa isipan ko. Para itong kidlat na bigla na lamang lumitaw sa isipan ko na napakabilis. And now I remember our happy moments together. Mga masayang pangyayari na hindi ko inakalang nangyari. And I know that it was all happening for real. Hindi yun basta imahinasyon lang. Kaya pala naalala ko bigla dahil tumira rin kami noon sa resort na nabili niya sa La Union.
sa isang resort na parang kagaya rin nito. And we're so happy having a life there. Rumihistro naman sa aking isipan ng masasaya naming alaala na magkasama. Oh shit! Napahawak ako sa aking ulo nang makaramdam ng pananakit. Ganun talagang nararamdaman ko sa tuwing nakakaalalang isipan ko ng mga pangyayari mula sa nakaraan. Marahan akong tumayo para kunin ang gamot ko na nasa kwarto. Gamot yun na reseta ni Dr. Maniebo. Mabuti na lamang at naisiksik ko sa aking wallet ang reseta niya kaya nakabili ako noong 1 linggo. Ngunit naantala ang bala ko nang sa kalagitnaan ng aking paglalakad ay nakaramdam na naman ako ng pagkahilo kaya parang nawawalan ako ng balanse. Napapikit na lamang ako nang maramdamang matutumba ako ngunit napamulat din ako ng mga mata nang maramdaman ng matigas na brasong sumalo sa akin kaya hindi ako tuluyang bumagsak sa mabuhanging lupa. Nalaki ang mga mata ko't parang nanigas ang buong katawan nang mamukha na agad ang lalaking sumalo sa akin. Baby, are you alright? Nag-aalalang tanong nito. Matagal pa bago ako nakasagot dahil sa hindi ako makapaniwala sa lalaking nakikita ko ngayon sa harapan ko. At ang malala pa, imbis na magalit ako'y parang natuwa palintik kong puso. Hey, baby. Tawag nitong muli kaya napakurap ako ng ilang beses bago mabilis na tumayo. Bahagya ko pa siyang naitulak para depensahan ang pagkatulala ko sa sarili. The nerve! Akala ko pa naman walang kahit anong bakas niyang makikita ko pero nandito palang walang hiya at nahawakan pang bewang ko. Walang salita akong naglakad papalayo sa kanya. Halos tumakbo na ako para makaiwas sa kanya. Ngunit sa laki niyang bulas ay 1 hakbang niya lang at mabilis ang 2 hakbang ko kaya mabilis niya ako naabutan. Baby, patawarin mo na ako. Hirap na ako kakasunod sa'yo. Anito habang iniharang ang 2 niyang kamay para hindi ako makadaan. Napahinto ako habang pinalalakihan siya ng mga mata. Ang kapal talaga ng pagmumukha mo. Aba, kasalanan ko pa kung bakit ka nahihirapan? Sinabi ko bang sumunod ka ha? Hindi ba't sabi mo susundin mo lahat ng gusto ko? Bakit ngayon hindi mo ginawa? Napakasinungaling mo talaga. Matarin na sabit ko sa biduro sa kanya. Wala namang ibang tao ngayon sa direksyon namin kaya malaya kong bulyawan siya. Goodness, hindi ko talaga akalaing masusundan niya ako dito. At mukhang hindi lang dito dahil halatang matagal na nakasubaybay ang walang hiya. Napakagaling lang talagang magtago. Yes, nangako nga ako baby but not this one. Kaya sorry kung palagi akong nakabuntot sa'yo. Sorry kung hindi ko kayang hayaan ka na lang. I can't do that. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung may nangyaring masama na naman sa'yo. Anito pa nakita ang senseridad sa kanyang mukha. I knew it. So tama ngang hinala ko na matagal ka na nakabuntot sa akin. Anak ka ng tinapa? Paano si Dustin? Pinabayaan mo ba siya para lang masunod yung gusto mo? You're fucking selfish. Galit na sigaw ko sa kanya. He's with Mommy Anita. Nakauwi na rin sina Amanda at Damon. Kaya nasabi kang anak natin na makipaglaro sa mga pinsan niya. Alam na rin nila ang nangyari dahil ipinagtapat ko na lahat-lahat. Wala na akong itinago kaya kahit sila'y suportado ang panunuyo ko sa'yo. Kaya please lang baby, patawarin mo na ako. Mahabang salaysay nito kaya nakahinga ako ng maluwag sa nalaman na nasa maayos na kalagayan si Dustin. At habang tinitinan siya'y nagwawala na naman yung puso kong tanga. Pero pilit kong kinakalaban ang kung anumang nararamdaman ko ngayon. Kaya inis akong tumalikod ng walang anumang sinasagot. But this jerk is so annoying. Nakasunod pa rin ito na parabang walang balak na tumigil. Pwede ba Zeus? Tama na. Kung nahihirapan ka, mas nahihirapan ako. Dahil hindi ko matanggap sa sarili ko na nagpakababa ako sa'yo. Nang ganoon pero wala naman akong napala. Panunumbat ko sa kanya. Kulang na lang sa bunutan ko siya at bubugin para mahimasmasan ako. But I can't do that. Makakaya ko pa siyang sampalin at itulak pero hindi ako ganun kasama para mambugbog. Baby no, may napala ka cause you won my heart. Madamdaming sambit niya habang nakaturong hintuturo nito sa kanyang dibdib. Ang corny ng walang iya, pero yung lintik kong puso lumulundag sa kalandian. Mahal na mahal ka na nito. Lunod na ako sa pagmamahal ko sa'yo at alam kong hindi na ako makakaahon pa. Kung sobra-sobra mo ako minahal noon, mas doble yung pagmamahal na nararamdaman ko sa'yo kahit noon pa man. Hindi ko lang maamin sa sarili ko noon dahil binulag ako ng galit ko. Pagpapatuloy pa nito, kaya nagsalubong ang mga kilay ko. Galit ha? Sa akin ka pa may ganang magalit? Bakit? Ano bang ginawa ko sa'yo para gawin mo yon? Singhali kong muli. Pero isip ko rin ang kusang sumagot sa mga katanungan ko.
Shit, I remember the answers now. Nagpanggap akong si Amanda para maikasal sa kanya. Inisahan ko sila para ako maging legal niyang asawa. Nagpanggap ako ng maayos kami noong may amnesia siya. Kahit ang totoo ay maghihiwalay na dapat kami. Binayaran ko si Dr. Maniebo para tuluyang mabura sa alaala niya ang pangit na mga ginawa ko. Para tuluyang siyang makalimot sa lahat at mamuhay kaming masaya. Napaawang ako habang napahawak sa aking ulo. Naalala ko na ang lahat ngayon. Ang lahat-lahat na siyang punot dulo kung bakit niya ako kinamumuhian noon. Sa isang iglap lang ay sinampal sa akin ang realidad na ako talaga ang siyang naunang gumawa ng isang napakalaking kasalanan. I was a mistress back then. I was a liar and a great pretender. Too desperate and selfish. Zeus was alright. Nararapat lang na magalit siya sa akin at kamuhian ako dahil ako talagang masama. Napakalakas ang loob kong manumbat at magalit sa kanya, gayong ako pala ang nauna. Ako pala nakagawa ng mas malaking kasalanan sa kanya. Nagpatakan biglang mga luha ko habang hawak-hawak ang naninikip kong dibdib. Nananakit na rin lalong aking ulo sa biglaang panunumbalik ng lahat. Kaya ramdam kong panghihina ng katawan ko, dahilan para mapapikit ako. Baby, hey! At bago pa man ako tuluyang mawala ng malay, ay naramdaman ko ng matipuno niyang braso na nakakarga sa akin. But this time, wala na akong naramdamang pagtutol sa puso ko. Flashback. Excited ako nagmaneho patungong Quezon para sa gaganaping fashion show. Medyo may kabigatan ang dibdib ko dahil hindi ko makikita si Jesus ng ilang araw. Gayunpaman, may sulat naman akong iniwan. Umaasa akong uuwi siya ng kondo at mababasa niya yon kahit alam ko namang imposible. Ngunit kung kailan malapit na ako makarating sa venue, ay bigla na lamang nagloko sa sasakyan ko kaya napilitan ko itong ihinto sa gilid ng kalsada. I was about to ask for help na may lumapit sa akin dalawang lalaki. Kinatok nitong bintana ng sasakyan ko kaya binaba ko na. Miss, anong problema? Kailangan mo ba ng tulong? Ani ng isang may mahabang bigote. I am not that judgmental pero nakakaramdam ako ng kakaiba sa presensya ng dalawa. Para bang may gagawin ng mga ito na hindi ka nais-nais. No need, tatawagan ko na lang yung mga kasamahan ko. Ani ko, pilit nilalabanan ang nararamdamang takot lalo pat hindi matao sa banda rito at may matarik pang bangin. Ngunit idadayal ko pa nga lang ang number ni Miss Mindy na bigla na lamang akong tutukan ng baril ng isa. Baba, bumaba ka dyan. Asik dito kay napaawang ako't nabitawan ng hawak na cellphone dahil sa kabat pagkagulat. Po, bingi ka ba? Ang sabi ko bumaba ka dyan. Kung hindi ako magdadalawang isip na iputok ito sa'yo. Nanggagalit ng mukha nito kaya tarantang binuhay ko muling makina ngunit ayaw talaga umandar. Shit, sigaw ko matapos paghahampasin ng manibela. Tuluyan na ako humagulhol sa takot. Ano ba? Tuluyan mo na lang kaya yan pare. Pananakot ng isa sa kasama nang hindi pa rin ako bumababa. Ngunit nang ipasok nitong isang kamay na may hawak na baril ay tuluyan na ako sumunod dahil sa takot. Ano po ba kasalanan ko sa inyo? Hindi ko po kayo kilala. Pero po bang gusto nyo? Bibigyan ko kayo. Magkano ba? Nagkakanda-utal-utal na sambit ko habang hawak ako nito sa kamay at pilit pinapasok sa sakyan nila. Napagutusan lang kami kaya manahimik ka dyan. Singhal nito kaya hindi ko na nagawang magsalita muli. Basta nakita ko na lang kung paano nila ginawa na paraan ng paglaglag ng sasakyan ko sa bangin. Bagay na mas lalong kinahagulhulog ko. Success pre, sambit ng isa pang lalaki na siyang driver nila. Ma'am, maayos na pong lahat. Kasama na rin po namin ang babaeng pinapadukot nyo. Balita ng isa sa kausap nito sa cellphone. Diyos ko po, sino po bang mga to? At sino tong kausap niya na siyang pakana ng pagdukot sa akin? Katapusan ko na ba? Huwag naman sana. Please, wag na muna ngayon. Parang baha sa pagbuhos ang luha ko na may kasama pang hagulhul. Please, utang na loob. Pakawalan niyo na ako. Pagmamakaawa ko ngunit mas lalo lang naging irritable ang mga lalaki. Puta naman, ang ingay. Patulugin mo nga yan. Utos ng isa at maya-maya lang ay naramdaman ko may tumakip ng panyo sa ilong ko hanggang sa nawalan na ako ng malay. Nagising na lang ako isang araw na may iba't ibang mukha na akong nabungaran. Nagpakilalang mga itong si Mommy Natalia na siyang mami ko. Si Nicolo na asawa ko at may anak akong pinangalan ng Dustin dahil sa Australia ko to pinanganak. Puno ng kaguluhan ng utak ko para kasing nakakapanibago ng lahat. Ang sabi lang ni Mommy Natalia ay naaksidente ako
kaya nawalan ng alaala. Pinagpatuloy kong buhay at hindi na lang inaalala pa ang mga nangyari sa nakaraan. I am Jamila Santiago Rojas. Nagising akong habol-habol ang hininga dahil sa masamang panaginip na yun. Well, hindi lang pala yun basta panaginip dahil yun talagang nangyari bago ako makuha ni Natalia para gawing si Jamila na anak niya para gamitin at makapaghiganti. Baby, you're awake. Aayos ka lang? May masakit ba sa'yo? I'll call the doctor. Kita ko magkahalong tuwa, galak at pagkataranta sa mukha ni Zeus. At hindi pa man ako nakakasagot ay mabilis ditong lumabas ng kwarto para magtawag ng doktor. Pansin ko agad ang mga aparatong nakakabit sa kamay ko kaya alam kong nasa ospital kami. Marahil isinugod niya kaagad ako dito noong mawalan ako ng malay. Hindi ko alam kung anong araw na ngayon at kung ilang araw akong walang malay. Maya-maya lang ay pumasok ng isang doktor kasama niya. It's Dr. Maniebo kaya napangiti ako. We're very glad nagising ka na. How's your feeling? May nararamdaman ka pa bang masakit na ulo? Tanong agad nito but I just shook my head. Dahil wala na nga ako maramdamang sakit. Good. Tell me kung anong naaalala mo. Ani pa niya kaya napahinga ko ng malalim bago nagsalita. Lahat, Dok. Lahat. Ani ko na lang sa naluluhang mga mata. Napapangiti ako sa saya dahil hindi ko inaasahan ang pangyayaring ito na inakala kong wala ng pag-asa. Oo, lahat. Kung gaano ako nabaliw sa pag-ibig ko kay Zeus na muntikan ko na sanang ayawan last time dahil una kong naalalang mga masasakit na naranasan ko sa kamay niya. Buti na lang at naalala ko ng mga nagawa kong kasalanan sa kanya. Kasalanang mas malala pa sa masasakit na salitang sinabi niya sa akin noon. Mas lalong namungay ang mga mata ni Zeus nang marinig ang sinabi ko tagaran tong umupo sa tabi ko. Baby, totoo ba? Do you remember me now? Hindi ka na ba galit sa akin? Garalgal ang boses ito na parang maiiyak na. Tuluyan ang pumatak ang mga luha ko habang marahang tumatango. I even touched his face kaya bumuhos na rin ang mga luha niya. I guess it's better kung lalabas na muna ako. Mamaya na lang ako magkakandak ng further test for assurance. Ni Dr. Maniebo na nakangiti. Naunawaan na ganito na gusto naming mag-asawa ng privacy kaya nagpaalam na rin itong lumabas. Shit, I love you baby. I love you so much. Puno ng pagmamahal na sambit ni Zeus habang dinadampian ako ng pinong halik sa labi. Bahagi ako pa siyang naitulak dahil hindi ko nagugustuhan na halikan niya ang mukhang ito ng mukha ni Jamila. Humahalik ka na sa ibang babae ngayon. Kakabati pa lang natin Gusto mo na atang magalit na naman ako sa'yo. Magkasalubong ang kila na sambit ko kaya natawa siya kahit may mga luha pa sa mga mata. Oh, what are you talking baby? Takang tanong nito ngunit napaawang bigla na parang may naalala. Binigay nito sa akin ang kanyang cellphone. Anong gagawin ko dyan? Takang tanong ko naman. We will take pictures together. Excited na tura nito na kahit hindi pa man ako nakaka-oo ay iniharap na kaagad nitong front cam. Napailing na lamang ako't napangiti ngunit na makita ang mukha ko sa camera ay lumaki ang awang sa aking mga labi. Napakurap pa ako ng ilang beses habang hinahaplos ang bawat parte ng aking mukha. Ngunit totoo nga, ito at hindi ako nananaginip. My original face is back. Ang totoong mukha ng isang Mrs. Amelia Montisilio. Papaanong? Naluluhang tanong ko. Pero hindi rin ako natapos dahil masuyong dinampian ng halik ni Zeus sa aking mga labi. This time ay may kasama nitong pagkagat. Shit this man. Masyado nang namumuro. Pero hindi ako makareklamo dahil gustong gusto ko naman din. Sabik na sabik nga kung tutuusin. Matapos ako nitong halikan ay nakangiti nitong hinawakan ng aking magkabilaang pisngi. 2 buwan kang walang malay baby. Noong mawalan ka ng malay sa resort ay hindi ka na nagising pa. Kaya inilipat kita sa ospital ni Dr. Maniebo. Tinakot mo naman ako. Buti na lang si Doc mismo nagpaliwanag na normal lang daw yun. Dahil sa panunumbalik ng alaala mo. Baka raw nahihirapan ang utak mo. Nakampante lang ako dahil maayos lahat ng vital signs mo. Mahabang paliwanag niya. Kaya natameme ako. Goodness, 2 buwan? Ganun ba katagal akong tulog? Para kasing isang araw lang. Hindi na muna ako nagkomento, tinayaan siya magpatuloy sa kanyang sasabihin. I'm sorry kung nakialam na rin ako sa mukha mo. Sabi ni Doc ay ayos lang naman daw na isagawa ang surgery. Kaya hindi na ako nagdalawang isip pa. Gustong gusto ko nang bumalik ang napakaganda mong mukha. Sabik na ako sa'yo baby ko. Pagpapatuloy niya pa na puno ng pagmamahal. Kitang-kita ko sa mga mata niya ang sinseridad.
At pakiramdam ko, ibang Zeus na talaga ang kaharap ko. Ibang-iba sa Zeus na dati-rati mapanakit sa akin. Ngayon marahan at maingat ito sa lahat ng sasabihin niya. And he always said it with so much love and sincerity. I smiled sincerely habang hinawakan ng kamay niyang nakahawak sa aking mukha. Paano ba naman ako magrereklamo gayong isa rin ito sa pangarap ko? Thank you baby. Thank you for not giving up. Madamdaming pahayag ko. At halik na naman ang ginawad niya. Kung wala lang kami rito ngayon ay baka kung saang posisyon na napunta ang halik na to. Bawat hagod ng halik niya ay puno ng pagmamahal. Pakaramdam ko nga namamagana itong labi ko dahil ayaw pa niyang bitawan. Kaya natawala lang ako't bahagya pa siyang naitulak sa dibdib bago pa kami makalimot na nasa ospital kami. Anyway, tatawagan ko sila Mommy at Amanda ngayon para pumunta dito. Bawal ang mga bata dito kaya kailangang maasikaso ni Doc ang dapat para makauwi ka na. Makauwi na tayo. Ani pa niya, hawak-hawak pa rin ang mga kamay ko. Maya-maya lang ibigla na lamang itong tumayo mula sa pagkakaupo at napatakip ako ng bibig ng bigla na lamang itong lumuhod sa harapan ko habang inilahad ang isang singsing na may malaki at kumikinang na diamante. Baby, I know masyadong biglaan pero hindi na talaga ako makapaghintay. Bibigyan sana kita ng bonggat ang grandeng proposal pero hindi ko na kasi matiis. Sa dami ng pagsubok na pinagdaanan natin, ayaw ko na sayangin ang bawat segundo makasama ka. Will you marry me again, please? Pakasalan mo na ako ulit. Mangangako ako maging mabuting asawa sa'yo. Maging mabuting ama kay Dustin at sa gagawin pa nating mga anak. Please, I love you so much. Naluluhang mga matang sambit nito kaya napahagulol na rin ako ng iyak. Luha ito ng kasiyahan. Ilang beses akong tumango. Yes, of course. Sinuot ni Zeus ang singsing sa daliri ko't puno ng pagmamahal ako niyakap. We're both crying now because of huge happiness. This is my biggest dream ever. Na kahit inabot ng ilang taon hindi ko kailanman pinagsisihan dahil worth it naman lahat. Thank you baby, thank you. I will be the best husband to you, I'll promise that. He uttered at emosyonal kaming magkayakap ng ilang segundo. Pagkatapos ng emosyonal na tagpo ay tinawagan na nga niya sina Mommy Anita at Amanda na sobrang excited raw na pupunta ngayon dito. Can I invite Lorna and Joram on our wedding? Biglang tanong ko ng maalalang dating kaibigan. Seryoso na patitig naman mo ni si Zeus sa mukha ko. Joram, the condo boy? Yeah, you can invite him baby. Dahil hindi ko na pagseselosan dahil may asawa na siya ngayon. Nasa condo pa rin nakatira. Nakita ko sila minsan noong dumalaw ako doon. But about Lorna, yun ba yung maliit na babae na may malaking nunal sa bandang labi? Tanong nito kaya taka ko napatango dahil yun talagang description ni Lorna. Yes, paano mo nalaman? Noong gumawa kami ng libingan mo dahil nang akala naming wala ka na ay nagpang-abot kami. Siya ang nagsabi sa akin tungkol sa nangyari sa'yo nung makunan ka. Kita kong pagdaan ng sakit sa huling dalawang salita na binanggit niya kaya hinawakan kong kamay niya. Kalimutan na natin baby, hindi mo alam yun kaya wala kang kasalanan. Ani ko para hindi na ito makaramdam ng guilt. Siya nga pala, si Celine. Nasaan na siya ngayon? Tanong ko para malihis ang usapan. Naalala ko bigla ang babae dahil ang kalandian ng dahilan kaya ako nakunan. Matagal na akong walang balita sa kanya pero nung huli na aksidente kami magkatagpo ay nabanggit niyang sa US na raw siya titira. And it's good for her. Wala kasi talaga akong feelings sa kanya. Nagawa ko lang siyang gamitin noon para saktan ka and I'm sorry about that. Mahabang salaysay niya at tango lang ang naging sagot ko. Ayaw ko ng pag-usapan pa dahil tapos na yon. We should move forward and be happy. Yun ang gusto sa bawat araw. Napag-usapan din namin ang pagbisita kay Manang Teofila sa ancestral house niya sa Bulacan. Naroon pa rin daw ang ginang na binibisita niya paminsan-minsan. Gusto ni Zeus na sa susunod na araw na ang kasal dahil kayang-kaya niya namang ihanda lahat. Ngunit nakiusap ako na sa susunod na linggo na lang para siguradong maka-attend ang mga dati kong kaibigan gaya ni na Lorna at Joram at ang dating mga kasamahan ko sa pagmumodelo kasama na rin si Miss Mindy. Saktong tapos na kami sa masinsinang pag-uusap nang siya namang pagpasok ni na Mommy Anita at Amanda. Kasama pa nito si Damon na ngayon nakipagkamustahan na kay Zeus. At sanang ituluyan ang bumalik ang dating pagkakaibigan nila. Total, pareho naman kami may kanya-kanyang buhay at mga anak.
na puno ng iyakan ng buong kwarto. Emosyonal kami ni na Mommy at Amanda, lalo na nang makita ng mga itong pagbabalik ng dati kong mukha. Wala na atang papantay sa kasiyahang ito ng puso ko. Maaaring nagsimula kami ni Zeus sa mali bilang mag-asawa, ngunit hindi ko kailanman pinagsisisihan na ipinaglaban kong pag-ibig ko. Dahil lahat ng hirap, sakripisyo at sakit ay may katumbas naman na panghabang buhay na ligaya. Maaaring nagsimula kami sa isang pagkakamali, pero nagtapos kami sa isang happy ending. Mr. and Mrs. Zeus and Amelia Montesilio is now signing off. Maraming salamat po sa lahat na sumuporta at sumubaybay. Muli po'y magkita-kita po tayo sa susunod nating istorya.